2 bangkay pa ang nakita ng mga otoridad sa isang fish port sa Tacloban City mahigit 2 buwan matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Nilibot naman ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ang ilang lugar sa Samar para sa planong pagsasaayos ng mga ito. Makibalita tayo kay Mark Zambrano. 2 bangkay ang natagpuan ng Bureau of Fire Protection Tacloban sa Barangay 60A sa Fishport ng Tacloban City, Leyte. Lubog sa maitim na putik at natabunan pa ng debris ng mga wasak na bahay. Sa gitna ng retrieval operations, napansin namin si Danilo Senyal na inoobserbahan ng nagaganap. Ayon kay Tatay Danilo, umabot ng 3 palapag ang taas ng tubig noong kasagsagan ng bagyong Yolanda at tuluyang nawasak ang kanilang bahay. Yung may dumadating na BFP, pumupunta kayo sa lugar, bakit nyo ginagawa yun? Kasi yung asawa ko, baka siyang nare-retrieve nila, yan ang inaano ko. At saka yung biyanang ko, at saka yung anak ko, yan. Ang iba pang residente, patuloy na iniipon at pinagsasama-sama ang mga pira-pirasong kahoy, yero at wasak na sasakyan. Sa tabing dagat, tanging mga kahoy na poste na lang ang natira sa dating masiglang komunidad. Sa Basay Sama, nagkalat pa rin ang mga wasak na sasakyan sa dagat. Ang simbahan ng Basay, malaki rin ang pinsala. Dito pinulong ni Presidential Assistant for Recovery and Reconstruction Panfilo Lacson ang mga lokal na opisyal para sa rehabilitation plans. Baka sa tinig ni Lacson ang inis sa umano'y pamumulitika sa gitna ng rehabilitasyon. Dapat colorblind. Iset aside mo na muna because you're not punishing your political opponent but you're punishing the people. Ininspeksyon din ni Lacson ng temporary dump site sa Barangay Abukay sa Tacloban, kasama si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. May nag-alok na private contractor na alisin ang tambak na basura sa lugar na tatayuan ng housing. The no-build zone is probably a good idea. This is going to make sure that the citizens that have been displaced from there are resettled in a humane way that is conducive to their livelihoods. Mark Zambrano, GMA News.